Paresan ng negosyo mga kanegosyo. Focus in one. Anong pinagkaiba nito sa negosyong karinderya? Ito kung nagsisimula ka pala magnegosyo, tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan. Ito yung mga hindi ko alam nung nagsisimula pala ako magnegosyo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagdinegosyo. Anong pinagkaiba ng pares sa karinderya mga kanegosyo? Ang pares mga kanegosyo, naka-focus in one ka lang. Pag sinabing focus in one, wala ka ng tindang lugaw, wala ka ng tindang champurado, wala ka ng tindang lomi. Pares lang, focus lang sa pares. Mas kumikita pa yan, mapapansin nyo, kesa sa karinderya na maraming binibenta. Pwede nyong sabihin, Boss Jepoy, may alam akong karinderya. Ang dami niyang binibenta, ubos lahat, araw-araw. Mga kanegosyo, posible pa rin na kumita ka kahit marami kang binibenta kung yung nasa market ka ng mayaman. Kung yung tao may pambili sa binibenta mo. At hindi mo pwedeng sabihin na kumikita kasi hindi mo naman nabibilang yung perang, or although nakikita mong ubos araw-araw, pero hindi mo nakikita yung bayad sa renta, bayad sa empleyado, bayad sa kuryente, tubig. Hindi mo nakikita yung benta ng linggo, hindi mo nakikita yung benta ng Sabado. Ang nakakaalam lang yan yung may-ari ng negosyo. Pwede mong sabihin sa akin na matagal na sila matagal na sila, taon na. Yun nga yung sinasabi ko. Pwede ka pa rin kumita basta nasa market ka ng mayaman. Pero mga kanegosyo, kung nagsisimula ka magnegosyo, limited lang naman yung resources natin eh. Hindi naman limpak-limpak yung pera natin para mamuhunan tayo ng maraming binibenta. So sobrang advantage na para sa nagsisimula magnegosyo yung focus in one. At hindi mo may scale up ang negosyo mo kapag marami kang binibenta. Hindi mo mapapranchise yung karinderya mo, hindi mo siya ma-apply ng distribution business model. Although kumikita ka, pero hindi mo siya mai-scale up mga kanegosyo. Bakit? Kasi number one na isasabihin sa'yo ng consultant, Ma'am, sir, ang dami nyong binibenta, hindi nyo pwedeng ipa-franchise yung negosyo nyo. Ang paresan, focus lang sa pares. Pwede mong i-scale up yan sa franchising business model. Brandingan mo, lagyan mo ng pangalan, Boss Jepoy Paresan. Ikaw yung may hawak ng recipe, ikaw yung nagpangalan, ikaw yung nag-create ng pagluluto ng pares, kahit gayahin mo, okay lang. Pero sa'yo yung produkto, may benta, may sales na ng ilang taon, pwede mong i-scale up mga kanegosyo. Marami nang gumawa niyan na pina-franchise yung negosyo nila. Ayan yung pinagkaiba ng ibang nagninegosyo ng paresan. Hindi nila na-scale up yung negosyo nila, kaya habang buhay lang silang buy and sell. Create, sell, luto, benta, Kapag na-scale up mo yung negosyo mo sa level 2 business model mga kanegosyo, pares lang. Pero hindi ka na kumikita sa pagbebenta ng pares per se. Kikita ka na sa magpa-franchise ng negosyo mo. So automatic, every time na may magpa-franchise ng negosyo mo, profit na yon, malugi man o hindi. At lagi kong sinasabi dito sa video ko, wag mong ipa-franchise yung negosyo mo kung hindi naman yan kumikita. Dahil magmumultiply ka lang ng negosyong hindi kumikita at automatic, lugi na agad yung magpa-franchise ng negosyo mo. Basura yan mga kanegosyo. At ano ang advantage kapag nakapokus ka lang sa isa? Una, hindi ka hirap ma-identify ng customer mo kung ano ba yung binibenta mo. Kung pares lang, pares lang. Lahat ng post mo sa social media, marketing materials mo, mga tarpaulin mo, lahat tungkol lang sa pares. Lahat ng inventory mo, pares lang. Sobrang daling ma-monitor yung negosyong isa lang yung binibenta. Alam mo kung magkano yung benta mo sa isang araw.
At alam mo rin kung may nawawala o may nagnanakaw sa empleyado mo. Kasi nababawasan yung benta mo, ubos naman yung parisan mo. Iyan yung mga advantage. Kaya every time na makakaisip yung customer mo na kumain ng pares, ikaw yung maiisip nila kasi nakapokus in one ka lang. Kumpara sa karinderya na maraming binibenta. Siyempre, lagi kong sinasabi, posible ka pa rin malugi kung wala ka sa community ng mayaman or market ng mayaman. Pinaliwanag ko na yan kung ano yung community tsaka market sa mga una kong video. Panoorin nyo na lang. Siyempre, kung hindi ka rin gumagawa ng original content, dahil kasama na sa trabaho natin yan bilang negosyante. Kung umabot ka sa dulo na video na to mga kanegosyo, nagpapasalamat ako. Gusto ko malaman yung tumatapos ng video ko. Comment naman kayo, pares. Heart mo na rin to, subscribe ka na rin sa akin. Sa mga negosyanteng dumadanas ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Follow nyo na rin ako sa FB, YT, TikTok, bossjepoy.pastrana.tv. Peace.